Dahil yung kanila hong grupo na padapaho talagang tuluyan ng dumadapaho, mga kababayan. At kapag tuluyan nung dumapa yung mga yon, mga boss, chief, amo, sir, nako Lord, yun din ho ang umpisa ng pagdapa. Nino, mga kababayan? Eto ho, ayan. Bakit ho? Kailangan nilang lumakas, no? Kailangan ho nilang lumakas doon sa Senado. Kasi yung ilan sila? 10, Duterte nga daw ho, di ba mga kababayan? Iboto nyo kaming Duterte. Oh. Dahil kailangan nila ng bilang na siyam na boboto na against kay BP Sara. So alam nyo na ho, ang pakay niyang mga yan. No? Kung di ho, wala na silang pakialam. May ebidensya man, kung talagang hindi maipaliwanag ng Office of the Vice President at ni BP Sara yung mga sinasabi sa kanya dito sa listahan ng ground of impeachment, yan pong mga yan, wala na hong pakialam yan doon. No? Basta ang focus nila, pag nanalo, harangin na yung impeachment para hindi matuloy. Hindi para sa bayan yun. Di ba? No. Tapos mariringgan pa ho natin yung mga kandidato nila. Pag nakabalik si Sara sa 2028, pag kumatok yung mga yan, huwag pagbuksan. Ganun ba ang naggogobyerno? Sabi tuloy ni Ma'am BNB, Sushi Su, mga hayop ang ugali. Dapat dinadampot na yung para masampulan. Si Morales, mamaya ho. No? Ray Santos, shoutout sa iyo. May bayad yan, sabi ni Victoria Carpio. Sang bayad? Sabihin nyo nga ako sang bayad. Ako, hihingi ako ng bayad. Ako na lang yata ang hindi nabibigyan ng bayad kung meron talaga. Ito mga kababayan, ibinalita ng balita, ibinalita ng balita, mga bossing, yung listahan ng grounds ng impeachment laban kay BP Sara Duterte, mga bossing chief amo, sir, mula sa civil society leaders. Isa-isahin natin mga kababayan, ha? Ayan, listahan ng grounds ng impeachment laban kay BP Sara Duterte mula sa civil society. Sabi dito, culpable, violation of the Constitution. Ang dami ho nito pag inisa-isa natin basahin. Pero sige no? Para sa ikaiintindi ng sambayan ng Pilipino at pati po doon sa mga bopols na mga kasulad-sulad. Di ba? Hindi. Sabi ni Ma'am Victoria Carpio, may bayad si Morales. Di ba? Kala ko ako po yung may bayad, madam. May bayad talaga tayo kay YouTube. Ayan. Sabi dito, Article 1, failure to properly account for the 125 million confidential funds. 1. Alam na natin yan, mga kababayan, hindi nila maipaliwanag. With matching, mga resibo na kung sino-sino na mga amoy asim o jokes de asim, etc. etc. Number 2, failure to account for over 650 million in additional confidential funds na naman, no? Department of Education, DepEd at OBP. Number 3, refusal to attend budget hearing and answer questions regarding the OBP DepEd budget violating. Naalala nyo ho, ang ating Vice Presidente, no? Umattend nga doon sa hearing. Gusto magtanong ng mga congressman, no? Dahil ito po yung tinatanong ng mamamayang Pilipino. Umattend. No? Umattend doon sa hearing. Pero ang ginawa ko, naglagay ng earphone. Ganun, no? So parang nambabastos lang ho, mga kababayan. At ang sabi ng BP Sara, kumbaga, wala siyang sasaguting mga katanungan. Basta ibinigay ko na sa inyo, yung papel dyan, bahala na kayo kung gusto nyong i-approve o hindi. Pwede ho bang ganun, mga bossing? Unang-una, 2 billion yung hinihingi, mahigit. Tapos sasabihin mo lang, bahala kayo kung i-approve nyo o hindi. Kung talagang ipinaglalaban mo ang sambayan ng Pilipino, naku, mangangatwiran ka dyan. At sasabihin mo, ganito ho kasi yan, ganyan kasi ho yan. O baka ayaw lang ni BP Sara na marinig natin, mga kababayan, yung kanyang dahilan kung bakit 2 milyones
2 billion, mali ha? Oh, mali ako, hindi milyones. 2 bilyones ang hinihinging budget ni Inday Sara Duterte. Di ba? Kasi nandoon yung 100 million para sa mga advisor lang ho. Ha? Oh. At ilan doon, kumbaga, parang ano tawag dito? Parang copycat na lang ho nung mga DPWH, etc. O DSWD, yung mga ganon. Na meron ng DSWD, nadadagdag na lang ho sa gastusin ng bayang Pilipinas. Yun yun. Number 4, misuse of 2.735 billion of confidential funds during her... Ang laki! Ito yung kasi 6 na taon di ba? Na termino bilang mayor. Yung unang 2 taon, maliliit na maliliit na kaperahan. Hindi maliliit, milyunan pa din po. Pero yung pangatlo, pang-4, pang-5, pang-6 na termino niya, ay talagang 400,000 plus per year na ho yan, confidential funds. Yan yung sinasabi niyang misuse, no? Number 5, attempted to again request 500 billion? 500 million and 150 million confidential funds. Yung hinihingi na, hindi na pinayagan, no? Kasi nga, kung ito yung mga 2023, hindi maipaliwanag, tapos ngayon, papayagan pa. Iba na, no? Magkano na? Kumbaga, 650 million confidential funds na itong hinihingi. Papayagan mo pa? Yung mga nakaraan, hindi na maipaliwanag, tas papayag ka pa. Ang dami ho niyan, mga kababayan. Ako. Sige. Tuloy na ho natin. Culpable violation of the Constitution and graft and corruption, failure to properly account for 125. Nabasa na yata natin to, no? Ito na yon, bumalik lang. Ito. Article 10, amassing 111 million in personal accounts. No, ang daming pera, nakakalula. In personal accounts, no, and 100 of millions in joint account with her father Rodrigo. Ito yung joint account. Engage in bribery and unexplained receipt of funds from known drug personalities. Saklap. Failed to report and reflect the subject bank's deposit as well as her insurance and investment. SALN. In her SALN, Statement of Asset Liability and New Worth. Betrayal of public trust. Abandoning duties during super typhoon. Ito naman yung sinasabi nila na Katy Perry ba yun? O iba? Swift something. Basta! Lumabas ng bansa. No? At yung sabi may pinanood daw concert. Failure to condemn Chinese aggression in West Philippine Sea. Correct naman ho talaga yan. Biruin mo, pangalawa sa pinakamataas na posisyon, mga kababayan. No comment about West Philippine Sea. Saan ka pa? Kung tayo nga mga simpleng mamamayang Pilipino may komento atin ang West Philippine Sea. Yung vice-presidente, mga kababayan, walang komento. At ang sabi ni Paulo Duterte, mga kababayan, hindi trabaho ng vice-presidente yan. Di ba? Ang galing lumusot mga kababayan. At syempre mga boss chief sir, sa dami ng ito, ang sinasabi lang po nila, ayan may pangatlong page pa. Pinupolitika ako.